Tuwing umaga, dapat tayo ay nagsusuklay. Kasi kung hindi, tayo ay magulo ang buhay. Sa gabi nag-ride, sa gabi nag-vlog. Magandang gabi na naman sa inyo at nandito naman tayo sa isang gabi ng lalaki. Ako po si Sonid. Ito ang ating Salamin Nag-Vlog, Salamin Nag-Drive. Iya papay, pizza pie. Hindi po kami tumatay ng mga pera. First, there was start and one blink of an eye, the light become day. And there was light. Alright, iya papay, pizza pie. Uy, parang foggy na naman tayo dito mga kaibigan ha. Magandang gabi, ako na naman si Solid sa ating night drive vlog. Ano naman ito? Parang foggy ang ating mga kapaligiran ngayon ha. Kaya ito na naman ang night drive tips natin sa gabing ito. Maikli lang ito, sandali lang. Okay, at warning ito sa mga nagda-drive ng manual primary. Pinapertain natin ito sa mga nagda-drive ng manual, motor man o truck o bus o kotse. Ito ang pinaka number 1 na wag nyong gagawin lalo na sa mga highway speeds na katulad nito. Wag na wag kayong gagamit ng clutch o kaya engine brake. Wag na wag kayong gagamit ng ganyan. Ang uunahin yung pang brake talaga ay yung brake. Kaya nga tawag din brake eh. Alam nyo kung bakit ito bawal o kaya delikado. Kahit siguro sa mga small speeds na mga ganito ay mga kahit mabagal, mga thinner roads. Kasi hindi po umiilaw ang taillight ninyo kapag gumagamit kayo ng clutch. Hindi po umiilaw ang inyong mga brake light. Bakit nyo ba i-care na kailangan umiilaw ang brake light ninyo? Siyempre, mawawarningan yung kasunod ninyo na kayo ay nagpepreno. Alam naman natin, light travels faster than anything else, no? Tumatakbo po ang ilaw ng mas mabilis kaysa sa mga action, kaysa sa mga kahit anong bagay. So, makikita mo agad ang ilaw lalong-lalo na kulay pula na nagpepreno ka. Wag na wag kayo talagang gagamit ng clutch brake. O kaya, ang tinatawag nito lagi, engine brake. Wag nyong gagawing miserable ang mga buhay ninyo kung ayaw nyong mapahamak. Paano nga ba ginagawa tong engine brake? Ito yung from high speed ka, kaya nakakinta ka na kahit papano, hindi naman masyadong mabilis kahit naka 60 ka, shift down mo ang cambio mo from kahit siguro from 5 to 2, tapos idadahan-dahan mong iangat ang clutch mo. Kahit sa mga motor, wag niyong gagawin yung engine braking na yan, o kaya yung shift down. Lalong-lalo na sa motor kasi maliit lang kayo, ang nyo, nakailaw lagi, kaya nakapula lagi yan. So, kailangan nyo talaga ng masinsinang tingin kapag nagbe-brake ka. Nagbe-brake ka talaga sa mga kasunod, yung mga nasa kasunod mo. Kailangan kang tingnan kasi motor ka, maliit ka eh. Paano ka nila malalaman na nagbe-brake ka talaga at hihintuan ka nila? O, di pag hindi sila huminto din, salpo ka sa puwit, pisa. Yan po ang isang napaka-grabe. Kaya nagka-pile up, nagkakaroon ng karambola sa mga highway kasi yung nasa unahan na nabangga ay gumamit ng clutch brake o kaya engine brake. Nag-shift down bigla, nag-decrease ang speed, hindi alam nung kasunod na nagbe-brake pala siya kaya humihinto o bumabagal bigla, hindi na warningan, ayun, salpok sa puwet. So, karambola lahat sila kasi lahat na yan, domino effect. Karambola lahat yan. Sunod-sunod, parang domino. Duktong-duktong. Ganun-ganun. Kaya wag na wag. Uulitin natin dito sa Sonid Channel, safety is the key. Siyempre, ride safe is law. Pag mga ganyan, i-master nyo muna. Pero sa pagbabagal, bigla,
delikado din. Lalong-lalo na kapag kayo ay gumagamit ng clutch o engine braking. Na meron tayong laruan. Ito po ay gumagana dahil meron tayong baterya. Tingnan nyo. Ang engine braking ay for emergency use lang talaga. Yan ay kung nawalan ka talaga ng preno. Yung pindot ka ng pindot sa preno mo, ayaw kumagat talaga. Bomba ka ng bomba. Ayan. Gagamit ka ng engine brake. For emergency use lang talaga yung mga yan. Yung engine braking, shift down clutch, mga sudden speed ay delikado. Lalo na sa highway. Kasi magkakarambola kayo. Yan ang dahilan lagi ng karambola. Isa sa mga dahilan din. Pero lang yan nakatulog talaga. Yan ang mga tips natin ngayong gabi. Huwag na huwag kayong gagamit ang engine brake o kinakaugalian yung gamitin ang engine brake para pang preno. Pwede nakakasira din sa engine yan. Kaya sa clutch. Huwag nyo ika-clutch brake na ika-clutch brake kung tawagin nila. Ang sasakyan ninyo, motor ninyo, kahit nakakasira din ang makina saka ng clutch, nakakapudpud. Kaya kapag may preno kayo o magbabagal, pindutin muna ang preno. Saka kayo mag-shift down kung makahinto. Sa mga automatic, hindi naman yan magagamit. Talagang magbe-brake sila sa preno kasi wala naman silang clutch. Unless kinaugalian nilang gumamit ang handbrake. Ang nagpapailaw sa preno, sa taillight mo, ay preno lang talaga. Yung nasa gitna na pedal, sa tabi ng gas niya. Pero lahat na nagpapailaw dyan, wala na. Hindi handbrake, hindi umiilaw yung taillight niya yan. Hindi umiilaw yung brake light, clutch, hindi umiilaw yan. Yung gas, syempre, hindi umiilaw yan. Brake lang talaga nagpapailaw sa taillight ninyo. Inuulit ko, bakit nga ba importante yung taillight na yan, yung brake light na yan? Kasi mawawarningan yung nasa likuran ninyo na magpe-preno kayo o kaya bumabagal na kayo. Para sila, pag nakita nilang umilaw yan doon sa taillight mo, magbe-brake din sila. So pareho ang kanilang mag-feed. Hindi yung susugalpot lang siya doon na biglang lumaki yung kasunod nila at huli na ang pagpepreno nila. At talagang pag huli na ang preno, sasalpok ka talaga ng matindi. Ganito mag Bruce Lee. Yan po ang ating night drive tips ngayon. Kahit hindi gabi, lalong-lalo na kapag hindi at gabi at nakakaantok ng tanghali, huwag niyong gagawing brake, ang engine brake talaga. Huwag yung kaugalian ninyo. Tanggalin niyo sa tema niyo. Delikado yan. Gagamitin niyo lang yan kapag wala talaga kayong preno. Yan ang ating night drive tips ulit. At kabosuned, sana magustuhan ninyo at nakapulot kayo ng isa na namang driving o kaya riding tip. Inuulit natin, isang paalala na ngayon ito, huwag kayong gagamit ng engine brake lagi. Pang emergency use lang ang engine brake. Kaya shifting down. Okay? Mababangga yung camera dito. Pag ganyan. Mabangga. Sagi. Tapos paanda rin natin itong ganyan. Tapos wala na baterya. Yung shifting down naman, kapag ginagamit lang naman yan, kapag mag-o-overtake ka. Hindi ka pwedeng naka-overtake ka na at naka-fifth gear ka o kaya naka-full na gear, kahit automatic, si-shift down mo yan. Ang tawag sa automatic naman yan, overdrive. Sa mga manual, third gear. Pero third gear lang. Pero mag-shift down ka. Pero, bag sa sudden, ka rin yan. Brake ng konting-konti lang. Pero, ang kasunod dapat niyan yung acceleration mo kasi ikaw ay mag-o-overtake at syempre pindutin mo ang gas. Hindi ka naman talagang hihinto agad yan. Sandalian lang yung hintuan mo kasi buwelo yung kotse, buwelo yung motor at makakapag-overtake mo. Yan. Number 2 tips sa mga shifting down. Kaugnay dyan sa clutch braking. Yan ang kailangan normalize na ginagamit, yung shifting down. Shifting down na gusto mo lang bumagal, hindi. Preno ang gamitin. Okay? Yan. Sana na nagustuhan ninyo. Kapag nakarating na kayo sa pinatutunguhan ng aking punto at aking mga natututunan din sa ibang tao at syempre kapag hindi kayo kamote, paki-like lang, share lang, subscribe lang dito
sa pinaka-understandable YouTube channel sa balat ng lupa. Kasi ride safe is low. Dito lang yan sa Soned, sa gabi nagpa-vlog, sa gabi nagda-drive. Yeah, magandang gabi sa inyong lahat. Yeah, papay, picture fry. Woohoo! Hayo, dito sa portion na to, dito na naman tayo mamamansin ng mga kamote driver. Mga kamote, mga hindi nagbibigay sa, kasama na ako, hindi nagbibigay. Hindi naman, nagbibigay naman tayo ng mga pinaparaan natin. Pinaparaan na. Tama ba yung mga pinagsasabi? Alright, yeah. Uy, buti pa siya, hindi man lang nag-flinch. Ako yung umiiwas, ako yung baliit siya, hindi. Galing siyang driver. Taga rito, taga rito. Lapad din ito. Ford Territory. So, sinusundan ko. Kulay pula, Ford Territory. Bagong version yun. Napansin. Hindi lang pangit ang mga pinapansin natin, ha. Siyempre, mas magandang pansinin yung magaganda. At kaaya-ayang tingnan. Mga bago. Mga shiny looking. Siyempre, mga ganun. Mga well-lubricated. Natuloy-tuloy na naman tayo sa pagsasalita. So, walang katapusan kung anong mga pinagpapansin natin ngayon. Ako sa Soned, sa gabi nagbablog, sa gabi nagda-ride, nagda-drive na rin kasi nasa kotse tayo ngayon. Yeah, yun, yung papay. Okay, ikot-ikot na naman tayo sa ating night drive na yun. Pampatanggal din ng stress, pampahangin, hindi lang pampa-exercise kasi nakaupo lang tayo, hindi naman tayo nag-shift kasi automatic ito. Medyo tama-thunders na way ng mamaya maglalakad tayo. Mag-exercise. Tulad nila, palakad-lakad, di ba? Nakakapag-exercise. Ang ganda sa katawan yan. Ang ganda sa health, sa heart. Sana ako red. Uy, may rumble. May emblem doon, no? Parang kakaiba nga yun. Hanggang dito sa bayan, abot ng pagkakamog. Sumisirit na naman siguro ang Taal Volcano. Grabe, oy. Parang lalo na tayo. Yung Silent Hill. May ashfall lagi. Dahil sa umuusok at pumuputok na bulkan. Baka buong Cavite maging Silent Hill. Alam niyo yung game na yun? Ano yun role-playing game, Silent Hill. Kilala yun sa mga nerds. Kilala yun sa mga gamer. And ilang version at saka ilang parts ng Silent recommended. Recommended yan na laruin. Lalong-lalo na kapag patay yung ilaw. Tapos naka-PSP ka lang, mas maganda. Tapos naka-headset. Patay yung ilaw. Tapos ikaw lang yung nasa bahay. Stig yun. Talagang pag may gulatan doon sa game, nginig ka. Ayan, ikot-ikot tayo sa poblasyon, sa Imus City. Ayan, taga-Imus po tayo. Ayan, kita nyo, halatang-halata taga-Imus kasi meron tayong green tsaka blue. Alright, yan papabitsapay. Kailan nga ating small vlog kung tawagin. Kasi hindi tumatagal ng 2 oras. Madaling i-edit kasi 2 segment lang. Wala tayo masyado napansin. Kwento-kwento. Okay? Kaya papay-picture tayo.